Guys, kamusta po? Ngayon na nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, so kahapon lamang naglabas ng request ang ating gobyerno ng red notice sa Interpol para mahuli na si Harry Roque. Okay, kung natatandaan nyo, si Harry Roque ay na-link sa Pogo dito sa ating bansa. At mukhang nagmamatigas pa rin si Harry Roque. Okay, but first, let's watch the video from GMA, yung Interpol request ng Pilipinas. Okay, so let's watch. Humiling na ang pamahalaan ng Red Notice sa International Criminal Police Organization o Interpol para kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, naging komplikado ang Red Notice application dahil sa application for asylum ni Roque. Pinalalabas daw kasi ni Roque na biktima siya ng political persecution, bagay na hindi totoo ayon sa PAOK. Okay, malit na informasyon lang. By the way, si Harry Roque nag-apply siya ng asylum dahil daw political prosecution daw ang ginagawa sa kanya. Kaso nga lang, ang ginagawa niya ay umiwas sa mga tanong doon sa House hearing. Diba? Natatandaan nyo, merong Quadcom, merong Tricom, diba? At nire-request yung mga salin niya. Tapos ngayon, nung kinasuhan na si Alice Go tsaka si Cassandra Ong, na-include din dito si Harry Roque, which meron siyang connection sa Pogo, 'di ba? Tatandaan niyo ang Pogo merong mga kidnapping, tapos merong torture, may human trafficking. Na-include dito si Harry Roque sa mga nakakasuhan. 'Di ba? Nag-a-apply daw siya. Imagine niyo, tinatanong ka lang ng information about yung connection mo sa Pogo, tapos political prosecution na agad. 'Di ba? Ang galing, no? Sige. Iwala ng komisyon, matibay at may basihan ang pagkakadawit umano ni Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Kung pagbabatayan ang mga argumentong ginamit laban kay Alice Guo na hinatulang guilty sa qualified human trafficking. Sa isang pahayag, iginiit ni Roque na protektado siya sa ilalim ng international law principle na non-refoulement. Hindi raw siya huhulihin ng Dutch authorities dahil alam na siya ay isang asylum seeker. Kaugnay naman kay Cassandra Leong, kinumpirma. Okay. Doon muna tayo. So that means, sinasabi ni Harry Roque na hindi daw siya mahuli kasi asylum seeker siya. Ang matotoo dyan, hindi pa po siya asylum. Kumbaga, hindi pa approve yung kanyang asylum request. Imagine yun, may human trafficking record siya at nakasuhan siya ng gobyerno. Tapos yung Netherlands ay tatanggap ng human trafficking accused. So tingin nyo, tatanggapin ba siya ng gobyerno ng Netherlands? Siyempre hindi. I mean, kahihiyan yan kung tatanggapin si Harry Roque, di ba? Oh. So, ang sagot natin, kung wala naman kasalanan, bakit ayaw mong umuwi? Di ba? Simple-simple naman eh. Pag kung meron kang prueba, ilabas mo. Pero kung nagtatago ka, pumunta ka ng ibang bansa, ibang storya na yan. Di ba? Ano na yan? Kaduwagan na yan. Pupunta ka ng ibang bansa, hindi mo inharap. Mabuti pa nga si Leila de Lima. Imagine niyo guys, kung natatandaan nyo, kinasuhan siya. Tapos, ang kinalaunan ng hindi na presidente si Duterte, binawi ng mga nag-accuse kay Ma'am Leila na wala siyang kasalanan. Gawang-gawang kaso. 'Di ba? Oh, kaduwagan eh. Duwag ng mga Duterte, mga lipores ng mga Duterte. Okay, anong sagot ni Harry Roque sa red notice? Pakita natin 'to. Sa Interpol Red Notice Alert, yan naman po ay sa mulat-mula sinasabi ko, hindi po yan warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan.
So dalawa lang, well, isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit na madali ipapatupad niyan? Alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi hanggang aking kamatayan. Hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat. At yan... di ba? Nagtatanaw daw siya ng utang na loob. Yun usually yung gusto ng mga Duterte, dapat kung anong yung ginawa nila para sa iyo, dapat ibigay mo, ibalik mo sa kanila. Utang na loob, di ba? Dapat sa gobyerno walang utang na loob eh. Imagine niyo? Di ba? So ano talaga siya? Tatak Duterte, yung ulo niya. Sige, po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Yung pinaka the best, the greatest, hindi po yan totoo. Bakit? Lumubog yung bansa natin dahil sa mga Duterte. Anyway, ang dami pa ng storya dyan about that. Sa iba naman. Okay? Tapusin natin ito. Yan na yun. Sabi ni Harry Roque. So, naging tapat at hindi siya nagsisisi na isa siyang Duterte. Di ba? Ito, pakita ko sa inyo. Noong panahon na hindi pa presidenteng si Duterte. Ito, pakita ko sa inyo yung tsura ni Harry Roque dito. Medyo malabo, pero galing din mismo to kay sa Rappler at si Harry Roque, yung nagsasalita dito. Okay, guys? Panoorin natin to. Okay. So, ito pa yung panahon na human rights defender pa si Harry Roque. Diba? 2000 and... Pakita ko sa inyo yung date, guys. 7 years ago. Ano pa to? Sabi dito, 2010. Ayon sa video. Diba? So, before to ng election ng 2016. Okay? At dito niya sinabi na don't vote against Rodrigo Duterte, self-proclaimed, professed rather, murderer. So siya mismo nagsabi na mamamatay tao tong si Duterte. So ano nangyari? Dahil ano nangyari sa kanya? Bakit siya naging from human rights defender naging human rights violator defender na siya? Ano nangyari? Dahil sa pera. Okay? Sa greed, sa power. Diba? Ginamit siyang spokesperson. Tapos, imagine nyo, okay na sana yung, yung kanyang status bilang international lawyer. ICC credited pa before. Credited na siya. Pero, he's a human rights defender nung panahon bago naging Pangulo tong si Duterte. At, nasa pa si Harry Roque, pakita sa inyo guys ha. Nandito pa siya sa funeral ni former President Cory Aquino. Diba? So para sa akin din, parang kita mo yung
isang bagay na sa pera, dahil lang sa pera, eh, lumiko, hindi na maganda yung kanyang tutunguhan, di ba? At imbes na pumunta siya sa mabuti, eh, sumama pa siya sa mamamatay tao. Okay? Grabe, no? Okay, now, just a quick look, guys. Pakita ko sa inyo yung mga related information na sa kanyang kaso. So, meron siyang subpoena sa may house, link sa Pogo. Okay? Oh, wait. Hindi, iba to eh. Ito. Yung arrest warrant para kay Harry Roque. Yan. Kasama si Cassandra Leong at 51 ng mga tao. Non-bailable charges for qualified human trafficking. Okay? At yung mga dokumento na nakuha ng PAOK ay, by the way, yung kanyang informasyon or yung mga documents ni Harry Roque nandun sa PAOK, Pogo Hub. Di ba? Hindi niya pagkakala kasi nandun yung naging lawyer daw siya eh. O siya mismo, di ba? Tapos, ano pa? Yan. Anyway, nakita na meron siyang kasama yung, sino nga yun? Yung Mr. Supranational, di ba? At yung tao na yun, I think hindi na makita ngayon. Okay? Tapos, okay, nag-seek siya ng asylum. By the way, ang mga nakakaduda sa kay Harry Roque is yung kanyang salin. Bakit? Kasi yung assets niya daw ay from 100, okay, naging 125 million ng 2018. So imagine, no, 125,000 tapos naging 125 million pesos. So saan galing yung pera? 'Di ba? Ni Harry Roque. Eh, spokesperson naman siya tapos isa siyang lawyer at hindi naman ganoon kalaki yung sweldo ng isang abogado, 'di ba? Na lumago yung kanyang pera, imagine nyo sa dalawang taon lang. So meron talagang dapat kalkalin. Dito dapat siya. Yan, dapat mapauwi siya. Okay, at lastly, imagine niyo nag-donate si Harry Roque kay Sara Duterte nung campaign ng 2022 ng 36 million pesos. So saan niya nakuha to? 'Di ba? Sino nagbigay kay Harry Roque? 'Di ba? So ang daming questions na dapat ay sagutin ni Harry Roque kasi hindi lang to basta-basta eh. Pera to ng bayan. 'Di ba? Tapos connected pa siya sa qualified human trafficking. So dapat bring Humba home. Yun. Okay guys, kung meron pa kayong tanong o suggestion, paki-comment po sa ating comment section. And if you like this video, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video.